Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa inyong lahat, mga kababayan. Kasama natin ngayon, bisita natin, syempre, si Munting Tinig mula pa sa Mindanao. At syempre, kasama niya, bisita rin. Hindi, nagbabalik lang. Ay, mga nagbabalik lang po si Jake Magnus, kasama natin ngayon. Intro pa. Yan. Oy, Takero, kamusta ikaw? Kamusta Jake? Kamusta Munting Tinig? Ayan, magandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas. Yan, welcome po kayo dito sa aming programa ngayong hapon. Max. At yun, sa mga kababaeng Pilipino natin, magandang hapon po. Alam ko, na-miss nyo ako kasi nandito na ulit tayo sa Radyo Pilipinas. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa Radyo Pilipinas. Maraming chismis lang naman. Chismis lang naman yun. Dito na Pero rin ito tayo. hindi chismis. Ano yun, Isan? Ano yun? So, si Munting Tinig na magbabasa tungkol sa PCSO. Naku! Ay, grabe yan. Uy, Kay Mel Robles. grabe yung Ayan, yung PCSO, Opo. grabe. Yan. Biruin mo yung mga achievement nila, hindi mo matatawaran. At saka boss, yung rating nila talagang sumobra sa inaasahan ng mga kababaeng Pilipino natin. Kumbaga, mas ginalingan pa nila. Kaya talagang itong pamunuan ng PCSO sa pangunguna ni General Manager Mel Robles, talagang masasabi nating ito yung naging kaagapay at kaalalay ng mga kababayang Pilipino natin. Yan ba yung yan ba yung mga namimigay ng maraming ambulansya? Yan ba yon? Correct. Yes. Yan ba yung naglalatag ng napakaraming ambulansya diyan sa may Quirino Grandstand at saka Tama. sa kung saan-saan? Yes, saan-saan pang panig ng Pilipinas. Grabe, no? Alam mo, ngayon lang nangyayari yan, ha? For the first time. Oo, sa pamunuan at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, talaga naman na nakakakita tayo ng mga ganyang serbisyo galing sa PCSO. At Yes. siyempre malaking tulong po yun sa mga pasyente po natin. At ngayon, naikukumpara nga ng mga kababayan natin yung mga proyekto naman nung nakaraang administrasyon. Kasi ganito kasi yun, para malinaw lang sa atin. Nung panahon kasi ni Digong, yung mga in-appoint nila, mga dating sundalo. Yes. Hindi naman natin sa minamalit yung mga dating sundalo, mga retired na sundalo. Pero wala po silang alam sa sa pagpapatakbo ng isang kasi parang Ahensya. isang ahensya yan Ahensya, Parang isang opisina yan parang isang negosyo yan yung PCSO Correct. Kaya ito si Mel Robles, alam naman natin negosyante ito from the start. Kaya napatakbo niya ng maayos yung PCSO. At saka yung mga own kasi yan. Yes po. Yung Kilala mga niyo ba kung sino yung humahap ng PCSO dati? Sino? Si Rizal Garma. Yung nasa sangkot sa issue ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa amin. Di ba yan yung may pinatay daw silang kasama sa PCSO General mismo? Manager Oo, Sino na yun? Tsaka balita ko, magwi-witness yun sa ICC. At saka sa panahon ngayon, walang ganyang mga issue. Wala po ngayon. Oo, ewan ko bakit ganito, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Naalala ko kasi nung una na sumabak siya diyan sa PCSO. Yung General Manager. Si Mel Garma. Robles, GM. Si Robles pala. Hindi, iba pa yung si Garma. Yung sabak niya, ang daming tumutol diyan eh. Ang daming kayang dahilan? ang daming mga Naalala ko bumatikos. dyan, Insan Mike yung yung 7, 14, 21, 28 Oo. sa Lotto. Oo. Yung ilan yung nanalo nun? 300 ba? 300 plus, sabihin mo na. Oo. Tsaka- Dinaya. Tsaka isipin natin mga partner, hindi biro yung pinagdaanan ni General Manager Mel Robles ng PCSO dahil nung first time na umupo yan, marami mga aligasyon na ibinato sa kanya. Yun Pero correct. saglip na pansinin niya, tinularan niya si Presidente na nakapokus sa bisyo na pagandahin yung departamento ng PCSO. Grabe, no? Talagang hindi nyo matatawaran hindi yung matatawaran. Pero meron akong nabasang article, baka meron kayo. Basahin Ay, nyo na. ito. Okay, so Basahin nyo mga na. kaibigan, basahin po natin para lalo pong maliwanagan ng ating mga kababayan kung ano po ang ibig sabihin ng mga pinagsasabi po natin dito tungkol po sa programa na pinapatupad po ng PCSO sa pamumuno po ni General Manager Robles. Okay, para po ito sa lahat at malaking panalo po ito lalong-lalo na sa PCSO or Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang PCSO ay nag-top
sa performance evaluation grabe. ng Government Control or GCG or Governance Commission for GOCCs noong 2024. At last year yan. Last year. At syempre, nakakuha po ng 100.63% rating. Ay, grabe pala. 163% Sa rating. 63%. Yes. So, Grabe. ibig sabihin, Ah. mas mahusay, mas efficient, at mas malinis ang takbo ng operation ng PCSO kaysa sa ibang malaking GOCCs like MCI, AA, at Naku. PAGCOR. Alam mo, meron ako may naalala ako dyan eh. Kita mo pahiyang-pahiya dito yung unang senador na bumabati ko sa PCSO. Si Tulfo! Oo. At meron pa isang vlogger. Oo. Meron pa isang naninirang vlogger na nalaos na. Yung mukhang kabayo, yun ba yun? Hindi, nalaos na. Sino yun? Yung babae. Hitad ba yan? Si Hitad. Maharlika, di ba? At saka ito pa, dahil napahiya sila, hindi man lang nila ngayon na-appreciate yung mga balita na tulad ng ganito. Oh, ituloy mo kasi mahaba Okay. yan eh. So, ibig sabihin, pumatok sila sa financial management. Ay, grabe. O lalong-lalo na ngayon sa issue ng corruption. Oo. Sir Mike. Ay, teka muna, parang sila lang ang walang issue ng corruption dyan, ha? Opo, kasi biruin nyo, tumaas yung rating. Correct. Ibig sabihin, kapag ka tumataas ang rating, maganda ang serbisyo sa mga kababayang Pilipino natin. Exactly. Eh, di ba boss, binabato ng ilang mga haters dyan ni General Manager Mel Robles, etong PCSO ng mga nagdaang taon at sinasabi na talamak daw ang corruption. Pero ngayon, kita nyo naman, saglip na pansin ni General Manager Mel Robles yan, nag-focus etong si General Manager Mel Robles na pagandahin ang departamento ng PCSO. Oo, at saka maganda yung tinatawag na financial management and at the same time, operational efficiency at pati Yan ang pinakamahalaga. na rin po sa programang Gender and Development Program. Putulin kita dyan. Maalala ko kasi, yung PCSO nung panahon ni Digong, nagkaroon ng issue yan. Ano man? May nawawala na 18 bilyong piso na pondo Ay, ng, grabe yun. ng PCSO. Noong mga panahon na yan, 18 boss. billion, 18 billion, hindi yan milyon. Pero hindi po masyadong napag-usapan talaga yan. Pero alam naman nila yan. Kahit nga si Digong pinatigil ang operasyon na yan eh. Oh, di ba? Noong mga panahon na yan, partner. Pandemic yan, di ba? Iba yung Oo. pandemic. Sino yung mga sino yung nakaupo diyan? Si Garma pa ba Yeah, o sila yung Garma. Yung grabe no. pinatay na na Ayo. isang kaalyado din nila. Kaya kaya dito natin makikita na kaya mahal na mga retired AFP Digong. Kasi kahit hindi sila qualified na makakuha ng isang Pinapaupo posisyon, sa Pinaupo pinaupo sila. sa So, Nagkaroon ng 18 mismatch. billion. So, saan napunta yun? Saan nga? Ay, hindi na nga nasagot yun at wala na nga napunta. Siguro panahon na para umbestiga ng ombudsman, ano? Exactly. Tama Kaya po, lang, tama partner. Sabi nga ni Pangulo at sabi ni Boying, baka mabulunan. Di ba? Kaya dahan-dahan lang. Dahan-dahan muna. Boying Okay. ombudsman, boss, baka naman, pagkatapos na itong Manumal may yung- pakulong, itong mga, bago magpasko ng mga politiko, congressman, tulad ni Saldico, Balita ko December 15 or 16 lalabas na po bago. eh. Yan na nga. Oo. Basta bago magpasko. Yes. Sana mangyari. So ituloy po natin sige, mga tuloy mo. kaibigan, no? So ang laking improvement talaga from 56.3% lang noong 2021. Nako. Top Panahon ni performer Digong. na Ay, ngayon. panahon ni Digong yan. Panahon ni Digong 2021. Ngayon, top performer na po sa pamamagitan ng pag-angat. Ang laki ng diferensya kasi ilan? 23%? 100.63%. Halos Yung ano, yung sa kalahati. panahon ni Digong. Ngayon, noong panahon ni Digong, 56 point something. Halos Ay, kalahati. grabe. Grabe, di ba? 56.3. Grabe. So bakit ito mahalaga na pag-usapan mga Bakit? kaibigan? Dahil po ang PCSO kasi ang nagcha-channel ng billions ng public health, Yo. PhilHealth at disaster relief. So nung nakaraang taon, nagbigay sila ng 4.2 billion para po sa mga charity works. No. So kapag mas maganda ang governance at performance nila, mas maraming pondo ang mapupunta at mapapakinabangan ng mga nangangailangan sa ating bansa. May naalala pa akong isa na bumabati ko sa PCSO na dati ring miyembro ng PCSO. Sino yon? Sino? Yung tigok na. natigok yung na kamukha yun. ni Malutikia. Oh. Sino yun? Si Sandra Si Cam. Sandra. Si Sandra Cam. Oo Tingnan mo nga, ang dami niya sinasabi kay Mel Robles na palpak ang PCSO,
Yun naman pala, kung ikukumpara mo yung binasa ni Muntintinig dun sa performance natin ng PCSO, walang-wala pala. Walang-wala. Nung mga panahon na yan, sina Sandra kami yung Sila Sandra kami ang mga yan eh. Sila nga, yung sila magkakasama, sila Garma. Mantakin mo, 56.3%, nag-jump to 100.63%. At saka take note mga kababayan mga partner, alam naman natin na kapag may kalamidad, PCSO at DSWD nangunguna. Taliwas sa sinasabi dati nitong sinamayapa na Sandra Cam na laging late ang PCSO at hindi maasahan. Pero kita nyo naman, pinatunayan sa pamumuno ni General Manager Mel Robles na talagang sila yung kauna-unahang kaagapay ng mga kababayang Pilipino natin tuwing may kalamidad. Exactly. Pero nung mga panahon kasi na yun, nung sinisiraan nila yung PCSO, medyo ligaw yung iba nun eh. Ako muntik na ako maniwala talaga. Oo, kasi ganito po yung mga... Kayo muntik ba kayo maniwala nun? Nung ano? Kasi ganito po yung kanilang mga pinangbabato sa PCSO na muntik na tayong maniwala dahil every time na mga may nananalo, akala nila siguro scripted. Yun na nga. Yun yung mga pinapalabas nila. Ito, pinatunayan yan ni General Manager Mel Robles sa Senate hearing. At napahiya nga lang gusto dyan si Tulfo. Kaya nga hindi na umulit eh. Hindi na umulit sa sobrang pahiya ni Tulfo. Kaya nga hindi boss. na umulit. At saka yung taga-Amerika. Wala na may sabi. Kasi nakikita nila yung malaking pagkakaiba ng pamumuno ni General Manager Mel Robles sa panahon ngayon kumpara sa nakaraang administrasyon. Exactly. Tama. Sabi nga ni General Manager Robles, no greater drive exists for us than pouring our heart into charity. So, kung babasihan natin yung kanyang sinabi, ramdam mo talaga na focus ang ahensya na ito na gamitin ang kita para po tumulong sa ating mga kababayan. Pero yung mga nakaraang mga sakuna, talagang hindi na kailangang utusan, di ba? Di na, agad na. So dito ako nabilib sa wala akong nabalitaan sa previous administration na mood ng more than 1,000 na mga patient utility vehicles. Pero eto ka hindi napapansin ito hindi masyadong na ibabalita sa mainstream media. Maging sa social media, halos hindi rin nababalita. So ito dapat yung mapofokusan kasi dito po nakasalalay ang lakas ng PhilHealth natin, no? Yung sa health insurance natin. Tama. Dito kasi malaki po ang pondo na nakukuha ng PCSO na hindi po na ibubulsa. At eto pa. Sana maging inspirasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno etong PCSO. Tama. 'Di ba? Kung ano man yung sino-sino man yung mga ahensya na halos kaparehas na yung mga underperforming na agency tulad ng gawin nilang Pagcor! Tulad ng OBP! OBP number 1. Oo nga. Pero tulad ng DOH. DOH. Medyo underperforming yung DOH. Tama. Yung DOT rin, Department of Tourism. Eto pa yan yung doon muna tayo sa DOH. Ang dami ring issue eh. Tulad ng mga pasilidad na sinasabi na ipatayo na pero hindi pa naman pala na ipapatayo. Tulad ng mga gamot na dapat na pinapamahagi pero nililibing daw umano nila. Di ba? Grabe yung mga yung beauty pageant. Pati yung DOH ka tapos nagpapapageant ka dyan sa iyong ahensya. Tama. Yun. Para kang para nangahunting ka ba? Para nangahunting nga. Di ba? Kung sino man nanalo, sino maganda rito. Nag-groom ka ng ipapaano mo sa ang klase, no? So yun na nga mga partner, bukod pa dyan sa DOH, ang isang kailangan din pagpukusan at talagang kailangan din pitpitin na departamento itong DOT. Isa pa yan. Department of Kasi kailangan ng Pilipinas yan. Cristina Prasco. Di ba? Kaya walang nababago eh. Tama. Yun at yun pa rin eh, di ba? Meron siyang binuo na na parang one-stop shop ng mga tourist na hindi rin naman hindi epektibo ka mo. Hindi epektibo. Hindi makita yung pakinabang. So kailangan natin pero ginastosan ng gobyerno yun. Yan. So kailangan pitikin, pansinin para naman magtrabaho at para naman hindi po naman makakaapekto sa grabe ang focus ng Pangulo para i-market ang ating bansa. Pagkatapos, yung mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo katulad ng DOTR Secretary, parang wala lang. Parang wala lang ginagawa. Secretary, no? Sabi nga ni Presidente,
Mahiya naman kayo. Oo. Magtrabaho kayo. Ang presidente napakasipag, hindi nga natigil eh. Correct. Tapos Tama. kayo, hiyahay lang kayo sa mga Oo nga, Sara, may Di yaka ba? naman. Dapat Sa mga Wag puro opisina. travel. Dapat hindi lang PCSO ang mag-angat pala. Correct. Oo. Tama. Gawin nila itong inspiration Yan. na from 56.3% nagiging Doble-doble. 100.63%. Isa Tama. pa, meron pa yung Oo. DTI. Oo, ano nga? Oy, si Croque, ano na? Di ba? Ito, alam mo, sa totoo lang hindi naman ako, hindi naman sa nanggigigil. Kaya lang, kung iyong pagkakaisiping maigi, hindi ito nakakatulong tong mga litanya, mensahe na binibitawan Ni si Croque. ni Sek Roque na sasabihin na 500. Mali yung Kakasya. Pagkasyahin nyo bilang kasya yan, bilang pang Noche Buena nyo. Tapos Pero- wala man lang paliwanag. Pero mga partner, ano daw yan eh. Kumbaga hindi naman daw talaga totally nagsimula yan kay Roque. Nirecycle lang. Eh ngayon, Hindi, matagal na yan. Matagal. kay Rod Castello, Pero dapat Teka muna. spokesperson ni Sara. Ganito Taon-taon yan yun. Ito. Bilang Department of Trade and Industry, dapat pag-aralan mo kung ano yung mga salita na binibitiwan mo. Yan. Dahil sensitive ngayon Yung eh. pag-deliver Tama. yung, Sa panahon ng kontrobersya ng korupsyon, Oo. yun pa yung iisipin mo. Sa iba, malaking insulto po yun. Yung pag-deliver niya kasi yung mali. Kasi Yes. yung akin kasi medyo gets ko naman siya na na dapat kasi sinabi dapat ni Roque, mahirap ang buhay ngayon. Oh, Marami may naghihirap. explanation. Kung kayo gipit at gusto niyong itawid yung Noche Buena, 500. pwede. Pwede yan. Oo, pagkasyahin nyo. Pero ang sinabi niya kasi iba, 500 pagkasyahin nyo. Pagkasyahin Kasi nyo yun. paano Minanduhan yung eh. ibang- paano yung mga ibang yung taong may pera? Di ba? Na may, Magre-react talaga sila. Talaga yan. Ito yun, insan tama naman yung mga sinabi nyo. Kaya lang, may napansin ako. Kung Ano hindi man? ba naman tatanga-tanga yan, sorry pero totoo talaga eh. Kokopya ka na lang. Di ba, kokopya ka na lang, hindi mo pa pinag-aralan. Hindi pa binago. Oo, di ba? Kasi last year din, 500 din last year eh. So ano yan, walang inflation? Ayun. So, Dapat- adjust lang tayo ng adjust. Yun. Parang ganun lang pa. Ganun. Dapat Dapat kung meron sa- siya explanation para hindi po ma-confuse yung tao. Kasi sensitive yung mga tao ngayon eh. Kasi pwede naman yan sabihin na kung malaki yung pamilya mo, hindi kasya to. Pero kung nag-iisa ka lang naman at gusto mong itawid yung Hindi Noche naman- Buena, kasya yan. Hindi naman kasi lahat ng tao kayang mag-gets ng Nang isahang bagsak Oo, lang. isang bagsakan lang eh. Bakit kanyo na sabi ko na makaka-apekto kay Pangulo? Kasi una, empleyado ni Pangulo, gabinete niya, membro ng Correct. gabinete. Tapos nasa panahon nga tayo Oo. ng mga issue na ang issue ay pagnanakaw, korupsyon. Pagkatapos Diba? insan sa December 25, makita natin si Presidente. Maraming handa. Oo. Tama. Siyempre yung mga basher, Oo. 500 ba yan? Oh, di ba? Di ba? Yun na nga. Pero sa tingin niyo mga partner, nagwo-work pa ba nararapat pa ba sa kanyang posisyon itong si Secretary Roque? Tama naman. Nararapat. Ibig sabihin, Ito tanong lang naman, tayo Oo. nagtatanong lang naman. Nagtatanong lang naman. Para sa akin lang, siguro naman na secretary, sa Lesson susunod, pag-isipan muna Correct. na maigi Correct. bago magsalita, 'di ba? Tama. Hindi yung Ang hardcore naman nung tatanggalin mo. oo, 'di ba? Dapat pag-aralan. Hindi ko naman sinabi, nagtanong lang naman. DDS ka ba? Nagtanong lang naman. Kasi hindi kong gano'n, tanggalin nyo na. Wala problema, gano'n. Oo Hindi. nga, no? Fuck. Bigla-bigla i-appoint, pagkatapos tanggalin ka agad na wala ng paliwanag. Hindi tayo nagtanong lang naman. Pero kung sana, inano muna yung pakiramdam ng taong bayan sa maaaring likha ng kanyang sinasabi, inalam niya muna. Siguro hindi niya naman sasabihin siguro yan. Pero, Tama, minsan maiisip natin, tulad ng tanong ko, Secretary, DDS ka ba? Kasi parang pinapahamak mo si Pangulo eh. Oo nga eh. Kasi nga boss, partner, Oh. alam naman natin, tama yung sinabi nyo kanina, marami mga isyong kinakaharap ang bansa. At lahat ng mata ng tao nakatingin ngayon sa ating gobyerno. Correct. At lalo na sa mga mabibigat na isyu ng politika. So ngayon, kung hindi ka naman magiging parte ng solusyon, huwag ka na sana makadagdag. Hindi pa siya nagpaliwanag. Dapat ipinaliwanag niya kasi Ay, ng hindi. buo. Parang ano lang. Hindi. Inulit pa niya, pinanindigan niya. Kasi medyo gets ko kasi yan eh. Kasi ito Pinanindigan niya eh. Ito. Kasi meron din kasi sinasabi dito yung DTI na per day sa isang pamilya, sa 4 na miyembro, may sinasabi din yung DTI na ito kasya to.
Alam niyo magkano? Magkano? 64 pesos. Actually, yun yung previous na issue. Previous yan, previous. Hindi, Previous pero, na issue. pero at least gets ko yun eh. Parang ibig niya naman sabihin dito, kung ganun din, kung kayo hirap na hirap, at gusto nyo itawid Pagkasahin nyo. ang buhay ninyo na makakain, 64 pesos kasya na yan. Ayun din yun eh. Alam mo, ay din yung messaging eh. alam mo, insan kasi, sana isipin natin yung komportable naman. Di ba? Mag-advise tayo nung magiging komportable. Yung para magsikap ba? Magsikap ang mga tao. Ang kaso para bang lalo mong kakaawaan, madidepress Parang ano ka yan eh. Kakaawa mo yung sarili mo, pamilya mo eh. Pag ganon. Parang Di ganyan ba? eh. Oo. O kung, kaya nga, ito papasok eh. Sana bago magsalita, ang sekretary ng DTI, Pag-isipan niya. Pag-isipan muna maigi. Eh baka mamaya parang si Sara yan na umaasa na lang kay Sulaika. Kung ano na lang yung gagawing litanya, nababasahin niya, yun na lang, wala nang iba. Yun na lang yung sasabihin sa publiko. Di ba? Uy, maganda si Sulaika. Kaya nga gusto ni Sara yun. Uy, nano. Di ba? Kaya Maalala nga ko gusto ni tuloy. Sara yun eh. Yan. Eto pa. Nako babalik tayo mamaya. Kasi, abot na tayo ng break. Pero, meron tayong susunod na tatalakayin eh. Etong ipagdasal daw natin si Yung- Rebilla. Anong klaseng dasal kayo? At saka yung mga tumutol sa 2026 Oo. National 26 ba? Budget. Yan, Yeah. ano pa? Kilalanin nyo yan mga kababayan. Si Magalong. Si Magalong na Naniningil. nag-ingay. Naniningil. Marcoleta Diskaya. Tapos si Marcoleta Kukulong. Diskaya, mga kababayan, ikukulong si Diskaya. Si Marcoleta magkakaroon na ng kaso dahil mayroon nang nag-file ng At criminal case Perj- din yun, ha? perjury ba yun? Perjury. Perjury. Criminal case din yun. Makukulong Criminal din case. siya. Pagsisinungaling sa Kung nagagawa, Parang siksik. i-reserve ako na yung next natin. Total naman, magbe-break na tayo. Segundo na lang eh. So mga kababayan, babalik po kami makaraan ng ilang sandali. Hanap buhay muna tayo.